Solid tong play ng Lakers mga idol. Hawak ni D'Lo ang bola at makikita natin si Dalton na magbibigay dito ng screen kay Rui. So si Dalton po ang screener sa action na iyan. Malamang aangat po si Rui at magbibigay po ng screen din kay D'Lo ngayon. Importante na may ganito mga action muna para malito nga po ang depensa. Tulad ngayon na si Avdia ay nakatingin na doon kay Rui, kaya naiiwang maluwag ang depensa kay Kenneth sa kaliwa. And dito nga sa ibabaw no, si D'Lo nga ang point guard at napakaganda ng kanyang naging laro this game kontra sa Portland. Umangat si Banton dyan sa kanya siguro dahil threat din talaga siya from the outside. Sa mga hindi po nakakaalam no, sa huling 5 laro niya mga idol, hindi pa kasama yung laro na ito ay 50% po ang ina-average niya sa tres, which is mataas din. Kaya unti-unti na rin niyang nakukuha yung shooting na nawala sa kanya early in this season. Kaya lumuwag din ang depensa kay Rui para sa short roll na ito. Makikita natin ang setup din ng Lakers kasi si Koloko ay may off-ball pick na dyan kay Kenneth sa kaliwa. So may purpose talaga yung action nila kanina para malito ang depensa ng Portland. Pwede bigyan ng kick-out pass ni Rui itong si Dalton kung hindi po niya kakayanin. Pwede ring drop-off kay Koloko kung nanaisin niya, pero masyadong loose nga ang depensa ng Portland dito mga idol. Kahit na struggle din po talaga itong si D'Lo ngayong season, ng isang bagay na very good talaga siya ay hindi siya nagdadamot ng bola, lalong-lalo na pag alam niya na mainit ang kampi niya. Maaasahan mo siya, nahahanapin ka kung sunod-sunod din ang shoot mo. Tulad ditong give up na lang din yung bola kasi si Rui ay nakakaapat na sunod-sunod na shoot na rin sa mga oras na ito. Before niyan ay nakatres pa siya, tapos ngayon ay ganun ulit. Again mga idol, 50% sakto si D'Lo sa tres niya sa huling 5 laro niya, kaya sa mga Laker fans hope nilang malamang ay magtutuloy-tuloy ito. Yan ang una niyang tres this game. Okay din mga idol, yung ganito mga galaw ni D'Lo para lang manatiling hindi balansyado ang depensa. Pagkasalo niya ng bola mula kay AD ay umamba siya natitira. Threat naman din kasi talaga siya mula dyan Kaya ganyan na lang din po ang pag-close out ni Camara sa kanya. At tamang pick play lang din sila ni AD rito. Actually sa tanan ng video natin ay puro ganyan lang yung sasabihin natin. At dapat nagtingin din po sa Ayton sa scouting nila. Kasi sa area po na iyan, bibihirang tumira si Russell. Walang 10 beses na nag-attempt si D'Lo dyan according sa kanyang shot chart. Pero again, threat pa rin kasi talaga siya. Kayang-kaya niyang ipasok yan kaya dapat siyang respetuhin. Kumagat kasi siya sa ambay. This game din po ay maganda ang naging 1-2 punch ni na Davis pati D'Lo tulad kanina. Pick play lang nila to sa ibabaw at nahirapan si Ayton dyan, gawa na rin nung ngayon. Kailangan niyang tumapat kay D'Lo. Sabay kailangan niya rin mag-recover kay AD nung pinasa sa kanya. Ito rin po yung unang score ng LA sa third quarter. Halos 5 minutes silang hindi nakascore bago niyan. Punish talaga si Ayton sa 2-man game ni na D'Lo pati AD. Again, kailangan niyang tumapat kay D'Lo pero kailangan niya rin tumapat kay AD. Nalito na nga lang din siya at bigla siyang tinirahan. Dahil din inuulit lang ni na D'Lo pati AD yan, doon na lang din talaga ang atensyon ni Ayton mga idol. Inaabot pa nga ni Ayton si AD rito kasi tumatakbo nga rin po ang LA. Feel ko, kaya naman talaga niyang agawin yung pasa kung hindi lang siya masyadong focus talaga sa pasa ni D'Lo papunta kay Davis. Pero wala, lusot na naman. Ewan ko rin dito kay Ayton mga idol kinakawawa siya sa depensa kanina pa, tapos ngayon sa pick play ni na AD at D'Lo ulit, ayan siya na inaaya pa si D'Lo na lumapit dyan sa loob. Tindi rin Pero dahil din dyan sa drop defense niya, kaya rin kumpiyansa si D'Lo na manipulahin itong defender niya. Lagi namang ganyan yan Kinukulong niya lagi yung guard na kalaban niya pagdadaan siya sa screen. Lagi niya sinisigurado na nasa likuran to. At syempre, kung ikaw si Scoot, testing ka na pumunta sa harapan niya. Then saka siya sa step back para kontrahin yung direction mo. Kaya ayan, kanina nag-aaya pa itong si Ayton, ngayon biniblitz na niya itong si D'Lo sa ibabaw. Alam mong epektibo ka sa opensa kung ginaganyan ka na ng kalaban Paulit-ulit lang si D'Lo pati AD, assist na naman kay Russell. Again, kita ulit natin si D'Lo na sinesecure na nasa likod ang primary defender niya. Pumipreno siya dyan para maramdaman din niya si Scoot sa loob. Then saka siya gumagawa ng move. Ang katuwang naman din ni Russell ngayong opening ng fourth quarter ay si Rui mga idol. Wala kasi si AD at nakaupo at ganyan sila. Fino-force na kunin ng Portland ang disadvantage with Scoot guarding Rui sa poste. Nakailang beses na nga rin pong score si Rui dito dahil sa mga ganyang setup sa midrange. So option talaga yan para kay D'Lo. Pero naparelax naman din po itong si Avdia sa depensa kaya binigyan niya to ng step back. All sorts of problems din talaga ang nangyayari sa Portland pag nagkakatapat yung dalawang to. Kumpiyansa rin kasi si D'Lo Kanina nag-aaya pa nga to kay D'Lo na pumasok, naka-drop defense ulit siya ngayon at ngayon pa talaga kung kailan mainit na nga rin si D'Lo. Bad defense talaga kay Ayton to, nakababa ang mga kamay, nakadistansya para makasabay siya kung aatake to sa loob. Basically pinapatira niya si D'Lo na may ritmo nga sa kanyang shooting ngayon. Kahit nakaupo pa si AD sa simula ng fourth quarter ay napanatili at napalobo pa nga ng Lakers ang kalamangan nila sa Portland. And single-handedly ay kinontrol talaga ni D'Lo ang kanilang opensa nun. Thanks din syempre kasi ang ganda rin ng hulog ng mga tira ni Rui at sila rin po ang nag-combo sa mga oras na iyon. Nagkaroon po ng 28 points, 5 rebounds and 14 assists itong si D'Angelo Russell sa laro na ito at kailangan talaga nila ng ganitong klaseng production mula sa kanya kasi walang LeBron pati AR sa laro na ito. Siya ang main ball handler ng team this game at hindi naman din siya nag-disappoint.
Hope nga lang din ng mga Laker fans na sana ganito pa rin ang production niya once bumalik yung mga starters ng LA. Kasi kung oo, sa tingin ko ay magiging possibly top 5 team sa West itong Lakers. Tama ba mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.